Guys, tignan nyo to, oh. Pinaglalaro niya yung kababayan natin dito sa ibabaw ng ring. Oh, parang tangay, oh. Oh, ganun pa. Tapos mamaya, atakihin niya ng Pinoy. Tignan mo. Loko ka ngayon. Pak. 1, 2. Sinalo. Ina-uppercut sa kabilawat kanan. Aray ko. Sakit nun, bes. Ano, kaya pa? Ano na? Sadyang napakadelikado ang sports ng boxing. Isang simpleng pagkakamali mo lamang ay maaaring masayang ang iyong buhay sa isang iglap lamang. Kaya kinakailangan ng nararapat na preparasyon, tamang panahon sa pag-iensayo, hindi lang sa pisikal pati na rin sa mentalidad ng isang boksingero. Ang ibang boksingero kahit wala pang nakaschedule na laban ay hindi pa rin humihinto sa pag-iensayo dahil may mga pagkakataon na bigla ka na lamang isasabak sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahil may mga pangyayari sa isang laban na magaganap ay hindi natuloy ang isang boksingero sa maraming dahilan at dyan papasok ang sinasabing replacement fighter. Kaya napaka-importante sa isang boksingero na palaging kondisyon ang pangangatawan nito at palaging handa sa hindi inaasahang digmaan. Sa kahit kaninong boksingero ay maaaring mangyari ito, pati na rin sa mga kababayan nating manlalaban sa ibabaw ng lona. Isang halimbawa si Jomari Gamboa na tubong Bacolod City, Negros Occidental nang mabigyan ito ng pagkakataon sa isang pandaigdigang kampyonato laban sa pambato ng Venezuela na si Noel Arambulet. Pinaglabanan nila ang bakanting WBA World Minimum Weight title, ngunit nabigo ang ating pambato na masungkit ang nasabing titulo via unanimous decision. Matapos noon ay isang buwan pa lamang nakalipas, Desyembre 4, nakatakdang idepensa ng nasabing taga-Valenzuela boxer ang titulo sa nooy pambato ng Japan na si Satoru Abe. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, 10 araw bago ang nakatakda ng pagdepensa ni Arambulet sa WBA ay nagkaroon ito ng trangkaso at hindi na makakarating sa laban nila ng Hapon na si Satoru Abe. Ngunit dahil sa marami ng nabentang tiket at nakaayos na ang lahat pati ang venue, iminungkahi ng isa sa mga promoter ng laban na maghanap ng kapalit kay Arambulet. At ang kanilang napili para labanan ng Hapon ay ang ating kababayan na si Jomari Gamboa. Dahil sa sariwa pa ang pagkatalo nito sa Venezuela boxer at kakaunti na lamang ang magiging preparasyon nito. Inaprobahan naman ito ng WBA kaya pinaglabanan nila Gamboa at Abe ang interim WBA title sa minimum weight division. Narito at ating balikan ang naging sagupaan ng dalawang boksingero at kung paano nagawa ng Pinoy na magpakita ng kakaibang lakas gayong 10 araw lamang ang kanyang naging preparasyon. Bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng bakbakan ay umatake agad ang Hapon. Ngunit nagpamalas ng kakaibang magandang depensa ang ating pambato. Sa ipinapakitang maagang pag-atake ng Hapon ay para bang gusto nitong tapusin kaagad ang ating kababayan. Dahil sa 10 araw lamang ang naging preparasyon ng ating pambato. Kaya sa kanyang pag-aakala na maagang bibigay ang ating kababayan. 両者の体格差なんです。どうですか。あれが中にどうやって入るかと思いますが、左ボディー、右フックのライトアッパー、気をつなげます。右フックを返していくところ。アランブレットですね。ガンバーの右。距離を取って本来は左ファイターの阿部ですが、世界ビーマム級暫定王座決定戦。阿部悟初めての世界戦のリング。第1ラウンドが終わりました。Sa pagpasok ng ikalawang rounds, dahil hindi magawang mapuruhan ng Hapon ang ating kababayan sa maagang paraan, ay dinaan na lamang nito sa pang-aasar ang ating kababayan. Nagmistulang batang isip ang Hapon, habang ang ating kababayan ay nagpakita ng pagkapasensyoso sa naturang laban.
10秒。リードライン。そうですね。第2ラウンドが終了です。Ilang segundo bago matapos ang round 2 ay nag-iwan ng 1-2 combination ng Hapon na siyang tumama sa ating kababayan. Patuloy pa rin sa pang-aasar ang Hapon sa pagpasok ng round 3 habang ang ating pambato ay sadyang nakafocus lamang sa laban at pinag-aaralan ng bawat galaw ng Hapon kung paano niya ito aatakihin. Dahil sa estilo ng Hapon na puro pasugod, ay dito nakakuha ng tiyempo ang ating kababayan na makapatama ng mga solidong suntok. Nagpamalas na magandang opensa ang ating kababayan sa round 3 na siyang ikinabiglahan ng Hapon. WBA の手を崩してラインを返しました。ラインアップをもらいました。しかし本来ついたのは阿部の方だ。左のボディを打つ。まとめた連打は出ないか。阿部悟。さあ連打です。Sa paulit-ulit na pag-atake ng Hapon ay paulit-ulit din siyang tinatamaan ng mga counter punches ng ating kababayan. Walang pagbabago sa kanyang estilo, gayong paulit-ulit siyang tinatamaan ng mga suntok ng ating pambato. Nakakabilib ang ipinapamalas na skills ng ating kababayan. Pagmula sa footwork, depensa at mga counter punches ay sadyang kahanga-hanga. Ganun pa man ay hindi sumusuko ang Hapon. Patuloy pa rin ito sa pag-atake sa ating kababayan na siyang nagbabaka sakaling makachamba. Sa kasamang palad ng Hapon ay siya ang nadali ng ating kababayan ng 1-2 combination na siyang nagpahandusay sa kanya sa ibabaw ng lona. Hindi na muling nakabangon pa ang Hapon at naideklarang panalo ang ating kababayan via knockout at matagumpay na masungkit nito ang bakanting titulo kahit na 10 araw lamang ang kanya naging preparasyon sa nasabing bakbakan. Sa laban na ito ay pinatunayan ng ating kababayan na hindi basta-basta ang kamaong Pilipino, lalo na't ang ipaglalaban ay karangalan ng ating bayan. Yo guys, check nyo tong bagong prospect natin. Yung napakatibay niyang panga daw eh. Pwede tong pang basagan ng mukha dun sa Japan. Tingnan nyo naman kung gaano katigas ang panga niyan. Pag tinatamaan, ang napakakunat mga brad. Boom! Tingnan nyo, nakita nyo ba yun? Tinamaan na ng ganun, pero napakalakas pa rin. Boom! Nakita mo, napakatigas ng panga. Di lang yun ha. Di lang basta matigas ang panga neto. May malakas din tong suntok na pwedeng magpatulog kay Naoya Inoue. Tingnan mo yun oh. Natihaya na pero di pa rin natumba. Grabe, tigas na itong Pinoy na to. Ayun oh, tinatamaan sa panga.
Pero hindi nahihilo mga brad, no? Pero bawi niya, tignan, pak! Sa pool. Grabe, napaatras kagad yung kalaban na boom! Grabe yun mga brad. Antibay din, tapos napakalakas ng suntok na kontra ng ating kababayan. Tumama ng maganda. Paano pabagsak na lang sa sarili mamaya. 1-2, ayun na. Pinanandapan sa pagkakataong ito. Hindi siya tinatakpan ng Pinoy dahil pakita siya ng kahinaan. Uppercut, kaliwa, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, isang bagitong Pinoy ang palihim na nagpapakitang gilas sa mundo ng boxing. May napakataas na knockout power na 72% sa kanyang talaan. May nag-iisang talo sa bansang Japan, ngunit hindi siya napabagsak nito at tila dikit ang kanilang bakbakan. Nice. Talo si Dumamag. Isang Pinoy na nagtataglay ng isang atake na gaya ng kay Manny Pacquiao, kaya naman binansagan itong alias the Shotgun. Ang Pinoy na aking tinutukoy ay si Lawrence Dumamag, na tubong sa Zamboanga del Norte. Lawrence Dumamag! Na may impresibong kardadang 11 wins, 8 knockouts at may isang talo pa lamang. Sa kanyang dibisyong kinabibilangan na flyweight division ay tila hindi biro ang sumagupa ng mga kalaban doon, lalo na ang karamihan doon ay nanggaling pa sa bansang Japan. Alam naman natin ang bansang Japan ang siyang nagahari ngayon sa mundo ng boxing sa lower weight class division sa pangunguna ng The Monster na sina Naoya Inoue at pumapangalawa naman si Junto Nakatani. Bukod dyan, hindi lang ang bansang Japan ang may mabangis na boksingero sa mababang timbang. Nariyan ang Argentina na may Fernando Martinez, Oscar Colazo ng Puerto Rico at marami pang iba. At syempre hindi papahuli ang ating mga pambato pagdating sa mababang timbang. Meron tayong world champion ngayon. Nariyan si Melvin Jerusalem na may hawak ng WBC mini flyweight division. At nandiyan naman din si Pedro Tadora na may hawak ng IBF mini flyweight world champion. Kaya naman itong ating pambatong si Lawrence Dumamag ay hindi rin malabong makakapture din ng world title balang araw. Dahil hindi rin naman basta-basta ang kanyang istilong daladala sa tuwing sumasampa ito sa ibabaw ng lona at sumagupa sa mga boksingerong mabangi sa kanyang dibisyong flyweight division. Sa kanyang estilo ay tila marami itong papahirapang kampyon pagdating ng araw dahil ang kanyang estilong dala ay yung estilo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ang pamatay na left straight. Ito ang madalas niyang gamiting pang knockout sa mga kalaban, lalo na nang dumayo ito sa bansang Japan at doon ay sinagupa niya ang isang undefeated na Japanese boxer na si Yamato Moriguchi. Itong bagitong boxer na ito mula sa Japan ay sinusubaybayan na ng mga malalaking company, mga boxing promotion sa bansang Japan dahil nakikitaan nila na magiging world champion ito sa inaharap at tila susunod sa kanilang pambatong si Naoya Inoue. Ngunit nito lamang July 20 taong kasulukuyan ay sinagupa nito ang ating pambatong si Lawrence Dumamag sa kanilang mismong bansang Japan. Ngunit dahil sa laban na ito ay nasira ang mga plano ng mga promoter dahil sa kanilang nasaksihan sa gabi ng laban na iyon. Narito ang kanilang bakbakan, Lawrence Dumamag versus Yamato Moriguchi. Alright, this is the first round. Short ng ating kababayan ay
red and white, habang pambato ng Japan naman ay black and red. So ngayon tansyahan muna sila, jab at umatake itong Japan, kumounter ang ating pambato. Umatake ulit sa katawan itong pambato ng Japan, ngunit please lamang mga kaibigan, umatake ang ating pambato ng isang left hand at hindi tumama rin ng bahagya. So right hook para sa kababayan natin, jab, jumajab din itong pambato ng Japan sa body, habang ating kababayan ay kalmado. Umatake ng isang left straight ang ating kababayan, ngunit umakap itong pambato ng Japan. Umatake ang ating pambato ng isang left hook, ngunit dumaplis lamang ito. Umatake rin itong pambato ng Japan at kaapwa sila nagdadaplisan pa lamang ang kanilang mga atake dahil na rin sa ganda ng depensa ng parehong boksingero mga kaibigan. Nagkayakapan dahil sa atake ng pambatong sumablay. Alright, in-out na referee. Mag-ingat daw sa mga ulo. Tumama ang ating pambato ng isang kaliwa at napayakap at umatake itong pambato ng Japan ng mga ilang kombinasyon sa katawan. Alright, nagkayapusan na naman. Parehas nagkatamaan sa inside itong parehong boksingero ng magkayapusan. Sa pulang pambato ng Japan ang isang jab, right jab mula sa ating pambato. Napakaganda ng parehong pinapakita ng dalawang bokserong ito dahil sa depensa at nagkayapusan dahil sa mga atake. Left hand sumablay sa ating kababayan. Left hand again, kaliwete itong pambato natin na may pagkamani pakiwang atake. Parehas nakaangat ang kanilang mga guard habang itong pambato ng Japan na tila akmang ka-counter sa bawat kanyang forma ng bawat atake nitong pambato natin. Laging nakaakma ang kanyang counter punch sa katawan. Look at that. And then 1-2 sa hangin lamang tumama. 1-2 parehas. Umatake ang pambato ng Japan, ngunit nakaiwas ang ating pambato. 1-2 combination para sa ating kababayan. Sablay. End of the round 1 mga kaibigan. Alright, round 2 mga kaibigan. Medyo tikit ang kanilang unang round. Tignan natin dito sa pagpasok ng round 2. Matake agad ang ating pambato ng ilang mga kombinasyon. 1-2-3 galing sa ating kababayan. Pero tila daplis ang mga patama ng ating pambato mga kaibigan. Umatake at kumounter ang ating kababayan ng isang kaliwa, pero daplis na naman. 1-2 na naman galing sa ating pambato. Umaatras kagad ang pambato ng Japan sa tuwing umaatake ang ating kababayan. Jab mula sa ating pambato. Tansyahan na naman ang tagpo dito sa ikalawang rounds, pero mas agresibo ang ating kababayan sa pagpasok nitong pangalawang rounds mga kaibigan. At kung magpapatuloy ito ay tila nakalalamang ang ating kababayan sa puntusan dahil titignan ng mga judges kung sino ang mga mas agresibo sa mga rounds. At dahil dyan, nakikita natin ang ating kababayan na mas nakalalamang dahil sa kanyang pagiging agresibo kahit na dumadaplis lamang ang kanyang mga patama. Alright, isa na namang kaliwa ang ipinatama ng ating kababayan. Daplis na naman ng left straight na kanyang pinakawalan, isang napakalakas na kaliwa, ngunit hindi sumalpok dito sa pambato ng Japan mga kaibigan. Napakadulas din at magaling ding umilag itong pambato ng Japan at tila kabisado niya ang bawat atake ng ating kababayan. Yung suntok na yon, naalala nyo, parang suntok ni Manny Pacquiao yun, yung left straight na yon. Bibitaw ng isang jab sabay isang mabilis na left straight, kaso nga lang mas mabilis lang talaga yung kay Pacman, kaya mas epektibo kay Pacman ng ganung atake. Kita nyo yung mga atake sa katawan ng ating pambato, nagkaumpugan pa at nasinaway ng referee dahil masyadong agresibo ang kanilang mga ulo at nagkakaumpugan. Alright, 1-2 straight left and then sinabayan ng hook at hindi sumama
tumama mula sa ating kababayan. Tila nabawasan dito sa ikalawang rounds ang pag-atake nitong pambato ng Japan. Di mo alam kung nag-save lang ng energy o tila hindi makaporma sa ating kababayan. Sumablay ang hook ng ating pambato, umatake ang pambato ng Japan, ngunit na kontra ng ating kababayan. Tumama ng maganda pambato ng Japan, mga kaibigan. Medyo nag-groggy ang ating pambato pero nakakabalik agad. Solid yung patama ng Japan na yun, Brad. Medyo naramdaman ng Pinoy pero ang bilis niyang makabalik. Akala ko matutumba na. Yung atake ng pambato natin na parang dive, no? Medyo delikado yon yung mga ganong atake pag na-counter ka ng uppercut. Delikado talaga yung atake. Okay, end of round 2. Eto na ang round 3, mga kaibigan. Lamang ang ating pambato sa pagtatapos ng ikalawang rounds dahil sa kanyang pagiging agresibo kahit na may solid na patama ang pambato ng Japan. Ngayon dito naman tayo sa round 3, mga kaibigan. Ganun pa rin, umaatake ang ating kababayan at tila nilalamangan niya sa puntos itong pambato ng Japan. Masipag bumato ng jab, umatake, agresibo, mga kaibigan. Counter katulad nun. 1-2, the place na naman, yumuyuko. Alam nyo ba na ganun lagi ang naging pangontra ni Juan Manuel Marquez sa left straight ni Manny Pacquiao ay ang palaging pagyuko, kaya hindi tumatama na ng gusto ang left straight ni Pacquiao simula nung 3 beses siyang mapatumba sa unang rounds. Kaya naman ganito yung ginagawa nitong pambato ng Japan sa tuwing umaatake ang ating pambato ng left straight ay hinuyukoan lamang. Ano nangyari? Hindi nakita ang pagbagsak, binilangan. Hindi natin nakita kung paano napabagsak. Tignan lang natin sa replay mamaya. 1-2, ayun na, inatake na ng inatake, hindi natin nakita. Tignan natin mamaya sa replay kung ano ba nangyari doon. Sinugod na, ayun na. 1-2, 1-2-3, yun, tinamaan na. Drogi na tong pambato ng Japan. Tila delikado ang pambato ng Japan sa pagkakataong ito. Hindi na siya tinatantanan ng Pinoy dahil nagpakita siya ng kahinaan. Uppercut, kaliwa, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, puro hinawat na. Doon na natapos ang laban at inawat na. Matagumpay ang ating pambato. Grabe ang pinakita ng ating kababayan. Talagang hindi na niya pinakawalan itong pambato ng Japan simula nung napatumba niya. Tingnan natin yung replay, guys. Alright, up, left straight. Ayun, tinamaan pala ng left straight yung kanina pa niyang iniilagan. Left straight ang tumama. Yung kanina pa niyang ibinibitaw na suntok hanggang sa nagrogi na nga. Alright. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.